Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw na ito mga kabukid, naimbitahan po tayo dito sa Barangay Mangga ng bayan ng San Isidro, Nueva Ecija. Mayroon pong tayong isang subscriber na si Sir George Pineda ay tumawag po sa atin at na-interest po sila or siya sa ating CHC product, no? So, syempre, to the rescue naman po ang inyong lingkod para magbigay po tayo ng kaalaman tungkol sa ating Japanese technology na CHC Agrotech. So, antabay po kayo mga kabukid. Magandang araw po sa inyong lahat. Pakilala po muna ako. Ako po ay si Brian Valencia pero mas kilala po bilang El Kabukid. Company natin is CHC Agrotech, no? Ito po ay matagal na po yung company natin. 19 years na po siya, kaya lang nag-start po siya sa Mindanao. So 7 taon pa lang po tayo dito sa Luzon. So nakilala po ito sa Binmali, Pangasinan. Una po itong sinubok doon sa Santa Barbara, Binmali, Tagupan. So ito pong mga produkto natin ay talagang napatunayan niya. Search lang po sa YouTube, yung mga gumamit ito sa Dagupan, makikita nyo po. Pero dahil nandito tayo sa lugar nyo, kabukiran, pag-usapan natin yung pang-kabukiran. Okay? Simulan ko kay Activator. Si Activator po mga kuya, no, ay marami pong gamit. Hindi lang po pang land preparation. So ginagamit din po ito saan? Sa mga mababahong amoy. Okay? Yung Ordaneta Pangasinan, ginagamit po nila sa landfill ito. Ini-spray nila sa mga truck na papasok at lalabas po ng kanilang landfill. Para saan? Para sa langaw, para sa bakterya, no? Ini-spray din po nila para mawala po yung amoy, mawala yung langaw. Saan pa po ginagamit? Sa mga poultry, piggery. Ginagamit po siya, pan-disinfect, no? Dine-disinfect po natin para mawala po yung bakterya, yung masangsang na amoy. Okay? Hindi na po natin pararamihin yung mga itlog ng langaw or yung langaw. Bakit? Itlog pa lang po, kakainin na po ng bakterya. Activator. Meron po itong taglay na milyon na bakterya na siya pong susugpo naman sa mga germs na sanhi ng mga kung ano-ano pong mga bagay na yan na nagkokos po ng sakit-sakit sa ating mga hayop. So marami na po akong kliyente, ginagamit po ito sa malalaking poultry, mga tunnel vent, mga piggery. Okay? So saan pa siya ginagamit? So ngayon, nagbaba po ang DENR ng bagong memo. So dapat biological inputs na rin po ang halos gamitin ng mga planta, ng mga kumpanya, ng mga gumagawa ng mga pagkain natin, ng mga instant, no? Usapan natin kabukiran. So, ano ang maitutulong at benepisyo nito sa lupa? Unang-una, alisin natin yung asim ng lupa. Nadala ng chemical fertilizer. No, marami po kasing panahon na, hindi lang 4 na dekada, tayo nagsasabog ng chemical. Hindi man natin ginagamot yung ating lupa. Dinadagdagan lang natin ng kung ano-anong chemical. No? May mag-i-introduce sa inyo bagong technician. Ito maganda sa halaman, maganda sa palay. Tanong, maganda ba sa lupa? Laging halaman, laging palay ang concern. No? Pero pansinin naman natin lupa. Hindi mo naman pwedeng talim sa hangin yan. No? Pagandahin natin at patabain natin ang lupa. So, gamitin natin si Activator. Aalis yung asim. Pag bumaba yung soil acidity nyo, susunod mawawala kohol. Ayaw ho ng kohol ng matabang na lupa. Gusto ho ng kohol acidic. So, pag acidic, rampant po yung kohol. Okay? So, padalawa, yung mga nangingitlog dyan sa mga pinag-iikan nyo ng mga insekto, aalis din po yan. Bakit? Siyempre, nasisip-sip nila, matabang na rin. No? So, aalis po yan. So, patatlo, yung inyong pinag-iikan, yung mga bagaso ng inyong palay, pabibilisin po ng pagbulok yan. Activator. No? Kaya, yan, kahit ganyang itsura, pwede na ho natin i-spray. Kasi medyo may putik-putik pa. Huwag lang yung tuyong-tuyo. Yung gantong itsura. Kasi bakterya nga po siya, kailangan meron siyang medyo basa. Doon ho kasi siya nag-active. No? Doon siya aktibo. Yun po yung trabaho ni
activator. No? Ngayon, paano ginagamit? Simple lang, 7 araw bago mo ipabungkal. Hindi pa. I-spray. Bago araruhin pala, ka-spray na. Kahit ganyan yung tsura, Yun. i-spray mo na. Isa't basa. Basta basa. No? Wala nang problema tayo doon. Ngayon, kung naararo yung lupa, okay lang din. Dahil pag inararo natin, naghihintay naman tayo ng timing ng panahon. Basta siya mailagay 7 araw. 1 linggo. Nakababad sa lupa. 5 araw pwede na pag nagmamadali. Kaya natin ginaganon para magtrabaho yung bakterya. Unang-una, susugpuin niya yung mga bad bacteria, fungus na nandyan sa inyong bukid. Yung mga naiiwanan. Yun yung aalisin niya. Ngayon, kung in-spray mo to, tas 2 araw, tinamnan mo na, ay wala rin nangyari. So, kailangan pagtrabahuin mo siya. Patrabahuin mo siya sa iyong bukid. Okay? Wala po tayong pinipiling bukid kung anumang klase ng iyong bukid. No? Basta lupa na medyo basa, isabog mo siya. Ini-spray lang po ito. Binababad, pagkababad, 6 na oras hanggang 12 oras, no? Activated na yung bakterya niya. Kaya natin binababad para magising at dumami sila. Ngayon, pag in-spray mo sa lupa, magmumultiply sila ng trillion times. Bakit? May nakakain na silang bakterya. Ganun po kagaling ito. Bago i-spray yan, babawad muna mga Yes. 2 oras. Babad nyo muna. 6 minimum hanggang 12. Pero sinasabi ko lagi, overnight na lang, magdamag. Magdama. Babad mo sa gabi, andin sa umaga mo gamitin. Pwede sa ganun. Isang hektarya, gano'ng karami? 1 kilo lang po. Ito na po. Kilo lang. Oh, hektarya. 1 hektarya. 1 kilo. 1 kilo na po ito. No? Magkano naman yun yung 1 kilo? Mamaya na po tayo Mamaya magtanuan. na tayo. Diretsuhin ko na lang po para mabilis tayo. Kasi Okay. paputol-putol tayo eh. Sasagutin ko tanong nyo, magsasalita ako rito. Mamaya, diretsuhin nyo yung, diretsuhin ko muna to. Tanong niya. Okay, so tapos na tayo kay Activator. Si Farmer's Friend naman. Pangalan pa lang, kaibigan nyo na. O, di ba? Si Farmer's Friend, ang trabaho nito, tutulungan si Activator bumaba yung asim ng lupa nyo. Bakit? Meron din siyang soil rejuvenator and acid neutralizer. Okay, pag ginamit nyo si si Farmer's Friend, magbabawas na po kayo ng inyong chemical. Aalisin na po natin masyado yung ginagamit yung chemical. Kung gumagamit kayo ng 10, babawas po tayo ng 5. 5 sako na lang. Di ba? Babawas po tayo ng 5 sako sa inyong bukid na sinasaka. Okay? So, ang trabaho nito, palambutin ang lupa nyo. Para pag lumambot ang lupa nyo, yung ugat ng palay nyo, makabaon ng mas maganda. Pag bumaon siya ng mas maganda, nandun ho yung dapat na sustansya na kakainin ng inyong halaman. Okay? Doon ho pupunta yung mga tinunaw nito na mga bagaso. No? Tutunawin ho kasi nito ala na mangipin yung halaman. Makain siya sa pamamagitan ng ugat. Patatlo, syempre pag mabaon ng ugat, matibay ho sa hangin na. Malalim. Hindi ho kagaya may nadaanan ako doon. Nakadapa na, hindi pa naaani. Diba? So marami hong ganun. Dumadapa na, hindi pa naaani. So ang masakit nito, papaano kung 1 buwan pa bago mo anihin, hindi na bulok na. O di sino kawawa? Si farmer. Sino masaya? Yung binilhan mo ng abono. Diba? So tulungan natin yung farmers. Tulungan natin kayo. No? Tulungan natin yung lupa. Okay? So bintog ng puno. So, pampalaki ng puno. Mas maganda. Ito po kasi ay systemic. Ibig sabihin, kahit tumama sa dahon, diretso ho sa ugat. Kaya maganda. Okay? So, ito ho ay walang oras na ini-spray. Bahala po kayo kung anong oras nyo ilagay. Pero sinasuggest ko po, mas maganda sa umaga lagi. Unang-una, malamig sa gumagawa. Diba? So kung ilalagay mo ng tanghali, mainit din sa'yo. Diba? So ito po yung walang oras. No? So, ayun. Pinagaganda ang kalidad ng inyong bunga. No? Yun ang trabaho nito. Talagang hihitik sa bunga ang trabaho. Ito po ay hindi lang pampalay sa lahat po ng halamang may ugat. Ibig sabihin, pwede po siya sa pechay, pwede siya sa mustasa, sa kalabasa, sa talong,
sa pakwan, sa milon, sa lahat. Pwede rin siya sa mga orchids, basta may ugat. Pwede rin siya, ginagamit na rin po siya sa hydroponic, yung mga uso ngayon. Dapat pala dito si No? Ay, Ginagamit na rin siya sa mga hydroponic, Halika, yung makinig tinatawag ka. na May kapitan. sa styro, sa tubig lang itinatanim. Pwede po siya. No? Kasi bacteria. Okay? Yun. Ang kagandahan lang po nito ay talagang makikita nyo agad yung resulta sa unang gamit nyo pa lang. No? Marami na po akong patotoo. Nandiyan po sa YouTube channel ko. Hanapin nyo lang po El Kabukid. Magsasawa na ho kayo dyan. Napakadami ho na hindi lang ho isa, 5, hindi lang 50 na videos ang mapapanood nyo yan using this product. Okay, nakarating na ho ako ng Mindoro, Batangas, no? At kung saan-saan lugar pa. Hanapin nyo lang po sa YouTube. Lahat ho sila masaya. Chemical na ginagamit nyo, perfume ho yan sa insekto. Mabango sa kanila, mabaho naman sa atin. No? Pag in-spray mo yan dyan, para kang nag-spray ng perfume sa katawan mo, pumunta ka sa maraming tao. Pag-uusapan ka ngayon, sinugay ka niya, kabango-bango naman ang tao. Saka kinakain ng palay. Yun, di ba? So, eto, magle-lesson tayo. Ayan na po, si Mr. Wag na tayo lumayo, si Mr. Magdangal na lang po, si Mr. Edgar. Yung 19 hectares niya, binanatan ho ng hanip. No? Sabi nga sa akin kung ilalagay daw sa balde, baka 2 balde yung hanip na Yan, nadali. No? Bukod tangi doon sa 1 hektaryang nilagyan namin ito. No? Hindi pa nga ho kasali ito. Ito lang 2. No? Kaya sabi niya, sa susunod ko, kumpletuhin ko na. Magaling kasi ang tao, to see to believe. Yung produkto namin, dapat subukan mo muna bago mo makita. Yun, di ba? So, ang kagandahan nito, sa lahat ng klase ng halamang may ugat, pwede po siya. No? Yun po ang kagandahan nito. Pinagaganda yung kalidad ng ating lupa. Siyempre, pag gumanda yan, no, babalik na ho yung mga bulate dyan, yung mga earthworm na hindi nyo na nakikita. Kasi bakit? Hindi na kayo masyado naglalagay ng chemical. No? So yung bulate, babalik na. Luluag na ngayon yung paghinga ng inyong lupa. tama na sila. Bubuwag na yung lupa. Bubuwag. Kaya dito, wag nyo na hong sanayin yung magsunog ho kayo ng inyong bukid. Kasi sumisingaw lang po yung oxygen ng lupa. Lalo ho siyang titigas. No? Pabayaan yung ganyan, sprayan ho natin ito. Yan, ganyan na itsura. No? Bago kayo mag-araro, 7 araw, hayaan nyo siya dyan. After 7 araw, iparotobeto nyo, ipatraktora nyo. Patubigan nyo na. O iiwanan nyo naman agad yan Kasi kung lipat tanim kayo rito, hihintayin nyo pang lumaki tanim di ba? O iiwanan nyo. Di lalo lang dadami ito. Bakit? Nagkaroon na ng tubig. Kakalat na. Ang kagandahan pa, bago ko malimutan, yung buto ng damo, kakainin pa niya. So wala na kayong masyadong gagamiting herbicide. Ayun pala. Di ba? Problema yun. Yun ang kagandahan. Dabo nga lang. Yung buto ng damo, kakainin niya na. Huwag lang yung nakabiyak na buto. No? Kasi tuloy na yun Yung ginagamit namin dito, lockdown, 1 po. Ay, napakadami na. May prawn, Oo. mayroong Yan po. mayroong mga, napakadami na. Yan, isa pa yan. Napakadami. May napakadami na. No? Napakadaming herbicide kung ano-ano na. Bakit patuloy pa rin sa pagdami? Kasi negosyo. Tulungan natin. Buksakin natin ang problema ng magsasaka para menos kayo sa gastos. Ngayon, ang tanong ko, pag menos ho ba kayo sa gastos, malaki ho ba matitipid? Yun ang sinasabi ko. Pag pinaganda pa natin yung anin nyo, lalong maganda. Maganda magiging. Magagalit naman sa atin ngayon yung mga tindahan ng gamot at pataba. Kasi hindi na sila Si Ka George, si kanya, hindi na kumukuha sa akin. Sino ba kanyang matabang yan ng daldal dyan? Maabangan ako doon. Okay, kayo pumunta ng mangga. Hindi, biro lang. So, yun ang kagandahan ng produkto natin. Okay? And then, ito na yung huli. No? Isang set po kasi talaga dapat ito. Kung gagamit man kayo, pilitin nyo itong 3, mailagay nyo sa bukid nyo. No? Pero sa 1 hektarya, 4 na kilo po nagagamit. 1 kilo nito, 2 kilo nito, 1 kilo nito. Yeah. Isang set po yan.
No? Kunti lang pala. So, 4 na kilo ang magagamit natin. So, ito, ang trabaho nito, mayuyukuin ho sa bunga yung palay nyo. No? Kaya lang ito may oras pag i-spray. Ito ang dalawa binababad. No? Ito ho hindi na. Tutunawin mo lang. Tapos, 5 kutsara ho, isang sprayer. 16 liter. No? Huwag naman yung kutsarang malaki. Yung Karita yung plastic kong kwan. Iyon, oh, yung mga pang fast food, kulay puti. Ganun lang. Oh, ganun lang. 5 kutsara or 50 grams. No? Ito po ay 2 spray natin sa bukid. Okay? Kailan yung unang spray? No? Pwede po itong i-spray pag sumasapaw na. 30% sapaw. Ngayon, may bago akong protocol na ginawa. Binubooster ko na siya ngayon kasi ang dami nagreklamo, hindi naman papasok Sir Brian. Masyadong yukunay. Siya sabi mong after 15 days, masyadong yukunay kanya yung palay. Okay, binago ko ngayon, no? Binago ko po yung protocol nito. Ang ginawa ko ngayon, no? Pag malapit na or buntis na siya, no? 55 days, 50 to 55 days, i-spray mo. Nagbibilog ko. Ay nagbibilog. Kuha na yung butol sa loob, no? I-spray mo siya. Dalawang beses yun. Tapos, pagka nakalabas na, 30%, i-spray mo ulit. Ayun. Ang ganda ng naging resulta. Yan ang binabago ko ngayon sa mga kliyente ko. Kaya ganun din kami pag nag-spread, yung buntis pa lang binawag na amyor. Tapos pagka parami ng... Ayun, binago ko ngayon yung protocol. Mas maganda. Hindi ho lapitin yung alatangya. Yan ho nagkokos ng uban-uban eh. Yan ho. Kasi kinakain ho nila yung laman. Nung puno. Oo. Saka yung kulay orange na pagong. Kinakain ho nila. So, maaalis ho natin ng mga produktong ito. Ang produkto ho natin ay hindi nakakapatay sa kanila. Hindi ho natin sila sasaktan. Dahil tayo po ay organic. Ang produkto natin ay itaboy natin sila. Paalisin natin sila. So saan sila pupunta? Doon sa katabi mo. Na hindi gumamit. Hindi gumamit. No, so magagalit sa'yo. Hindi siguro. Hindi magagalit, tatanong ko. Hindi magagalit, tatanong eh. Ayun, tatami. Bibili ka ako. So, yun. Kaya nag-spray sila ngayon, no? Yun ang kagandahan nito. No? Patitipirin natin kayo. Pag tumipid na, siyempre, gagamitin na. Hindi pa Tatangkilin. sumasapaw siya, birahin mo na ng gano'n. Yun ang kagandahan. Max yung grow na. Ito lang. Pinasasarap yung lasa. Kung inbreed yung tanim mo, 222, lasang hybrid ho yan. Believe me. Totoo po. Totoo. Yes, yung sa'yo, hindi pa naman. No? Pinabibilis po ang maturity ng palay mo. Marami na po akong video dyan. Sir Brian, balikan ng August 15. August 6 pa lang, hinarvest na. Inarbis na. Sir Brian, balikan rito first week ng September. August 18, hinarvest na. No? Sir Brian, balikan rito ng ano ba ito? February 20. February 9, pinaharvest na. May maaga nga ho. Maaga. Pinabibilis niya. Aba, ay ano ho bang gusto nyo? Bantayan nyo pa yung palay nyo na inuubos na ng maya. Oo. Di ba? Ipa-harvest mo na. Eh, pwede na eh. Kasi yung hotel niya napapalintog na agad. Ayan, yung nagsalita nga, si Mr. Ocampo. Ay, ari pala yung talagang... Craft giant ako sa'yo, ina-spray na yung... So, ala naman nung tayong problema. Sabi ko nga sa iyo, sir, nasa sa inyo na po yun. Pero pwede nyo pa hong lagyan. Testingin mo yung isa na yun. Pwede nyo hong lagyan. Hindi pa naman masapaw na lahat. Hindi pa naman masapaw na lahat. Ayun, pwede nyo hong lagyan. Kaya sabi niya may crack raw. Doon, mga kubis. Pero sabi ko, wala akong problema. Kasi kako, dadagdag lang ho ang gastos nyo. Pero pwede ho ninyong subukan. Isa lang na yan eh. Wala akong problema. So, ito Apply ang po gawin mo. ay ini-spray sa umagang-umaga. Kung hindi Pala, di na ako nakabili ng height to. kung hindi man niya tapos sa umaga, pwede niyong ulitin sa hapon. Alas 4 hanggang alas 6 na hapon. Sa umaga, alas 4 hanggang alas 8 lang. Alas 8 lang. Ang kagandahan ho natin sa lahat na lumalabas ng mga humid, no? Mga humus, no? Tayo ho ay may fulvic acid and humic acid. Ibig sabihin,
Ang palay ho kasi maraming pinong balhibo. Di ba? Maraming pinong balhibo. Yung kanilang produkto or yung nabibili nyo over the counter, hindi ko masasinisiraan. Okay? Wala ho silang penetration na taglay. Ibig sabihin, hindi ho sila makapenetrate doon sa stomata ng halaman. Kasi lahat ho ng halaman na may dahon, may stomata ho yan. No? Yan ho yung pinakabibig para ma-absorb ho ng halaman yung nutrients dito sa ibabaw. Iba naman ho yung sa ilalim. So, ito ho yun. Kaya pag pinagsabay natin, may pang-ibabaw, may pang-ilalim. Mangyayari niyan sa lubong. Kaya kailangan Diba? talaga kumpleto pala yun. Kaya napakaganda ho ang magiging epekto sa inyong palay. Yung umani ho sa akin, parehas lang ho ng ani, no? Kasi pinutakti ho ng hindi ho nagamitan ito eh. Pinutakti ho ng Hanap. black bag, Black bag. hinanip, yes, hinanip, no? Dati 2.5 hectares, 180, average 58. Ngayon 180 rin po ang inano nila. Average 63. Mabigat. 63 po ang average. Malintog kasi. Ngayon, dalawa lang ho silang umani ng maganda. Sa bayan po ng Aliaga, Barangay Makabukod. No? Pareho sila tabi-tabi. 2.5, 2.5, 2.5. Yung katabi, tinungro, hinanip. Yung 2.5 hectares, 79 lang hinanip. Yung katabi rito, binanatan ho ng hanip. No? Nasunog ho. Nasunog lahat. No? Siyempre, na-depress na yata. Nag-iintindi. Alam po anong gagawin. Ang inani sa 2.5, 35 sa kabad. Masaya ho ba? Nag-iintindi nun? Kaya, nung gumamit nito, si Tatay Pabling, hanapin nyo, Tatay Pabling. 180 kaban din po ang naani niya. Pero 63 ang average ng sako. Kaya tinanong ko yung kanya nag-iintindi, si Jun. Sabi ko, Boss Jun, gagamit pa ba? Oy, bay, oo, gagamit pa tayo niya. Maganda. Ngayon, yung mga hindi naniwala sa aking pa-seminar sa Aliaga, sa Barangay Makabukod, ngayon nagkukumahog. Sa kanilang Mayo, nagpapa-reserve na sila. Ay ko, wala akong problema tayo sa stock. Unlimited stock po tayo. 2.5 hectare. 35 lang ho, inani. Yung isa 79. Magkakatabi ho sila eh. Parang ganito, tabi na. Malala na kasi. Yung hanip. Hinanip. Tapos ito pa, masaya. Yung kanilang mga bukid, dinaga. Bukod tanging yung amin, hindi. Nandyan din no, subaybayan nyo. Nagtatanong sa akin, nag-iintindi. No, sir, yung gamot nyo sa tanongin nyo na lang si Sir Jun, si Boss Jun. Anong ginawa? May nagtanong sa akin, Sir Brian, meron ho ba kayong gamot sa daga? Kakoy, meron ho. Stick. Okay. Sabi niya, saan ho nabibiling stick? Hindi ho, stick, pamalo sa daga. Kasi yun yung sinasabi. Ayan. Nauuna, nagkukundin. So, isa pa sa maganda nito ay yun nga, pinayuyuko natin ang bunga, yung butil niya. Pinabibilis natin, siyempre. Eh, yung ba namang 1 linggo pa mahigit na inaantay mo para mainom? Eh, kung nahinog na ngayon, di ba? Ano mo na? Di ba? Yun ang kagandahan. So, ito po, nagagamit, ulitin ko, 1 kilo nito, 2 kilo nito, at 1 kilo nito. Yun po ang kagandahan. Ito po ay binababad, ito po ay hindi na binababad. Tinutunaw lang po. Tutunawin. Medyo matagal-tagal matunaw kasi pag dinirect natin sa sprayer. So, hindi siya lahat natutunaw. So, ginagawa ko, lagay nyo muna sa tabo. Tunawin nyo doon. Pag natunaw na, ala na kayong masalat, salin nyo sa spray, lagyan nyo lang. Yun yung Maxi Grow. Ito po. Ito po ay pwedeng haluan ng herbicide, insecticide, fungicide, walang mag-suicide. Pwede ho siya. Bakit? Alaho kasi binubuhay na Pero para bakterya. sa pagpapakwan, dapat pala andun yung Mr. John. Pwede ho. Meron akong ilalabas na video, nagpapakwan kay Sir Joseph Mangan ng Saragosa. Ilalabas ko po. No? Pakwan po ang tanim niya. Okay. Ito po yung mga produktong to. Ngayon, isingit ko na rin itong dalawa kasi nakakita ko manok sa kalabaw. Tapos na tayo rito, no? So ito naman, ito naman ay probiotics, no? Nakatikim na ho ba tayo ng bakterya? Sir, atikim mo na ng bakterya.
Hindi ho ba kayo minum Yakult? Ayan. Ayun na, yan. Bacteria po yun. Oh, Pantao lang. So ito naman ginawa sa hayop. So ito naman, lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa, pwede siya. No? Pwede siya. Pwede siya ipainom. So ano naman ang maganda nito? Unang-una, kung sa manok nyo gagamitin, hindi sakitin ng manok. No? Hindi sakitin. Hindi na kayo gagamit ng mga over the counter, yung mga Betrasingol, yung mga electrolytes na yan, electrogen na yan. Hindi nyo na ho gagamitin. wala pala niya. Ito na ho. No? Pamula sisiw. Hindi kayo kalabaw yun. Pamula sisiw hanggang tinali, pwede po. Hindi hingalin. No? Maganda kondisyon ng manok. Oo. Pangalawa, mawawala po yung bulate ng manok. Mawawala po yung bulate sa mata, mawawala po yung bulate sa tiyan ng manok. Okay? Lagi po siyang nakakondisyon. Yan po yung kagandahan. No? Ayan, lulus ako yung tubig. Mamaya ko sasagutin. No? Ito'y binababa din ho. Pinakamatipid ho sa aming mga produkto. Isang kurot, isang litro. Isang kurot, isang litro. Okay? Kaya din eh. So, ang nangyayari, kaya ho kami may kilo-kilo nito, libo ho kasi yung mga alaga nung umu-order sa amin. 18,000 manok, 25,000 manok, yung tunnel bent ba? Kasi ito, itinitimpla nila sa isang drum na tangke na nila. So, isang painuman. Kayo sa camera. Isang painuman. Kayo sa Mindanao. So, yun ang kagandahan sa ating produkto. Inaalis ho niya yung masangsang na ipot or dumi ng hayop. No? Ngayon, kung sa baboy gagamitin, mas maganda. No? Bakit? Nauuso ho kasi yung tinatawag na African Swine Flu. ASF. No? So, isa po ito sa pansug po nila. Bakit? Yung ASF, pinaganda lang ho nila, pero in short, bacteria pa rin ho yan. No? So, ang lalaban sa bacteria, bacteria din. Pero good bacteria. Lahat ho ng bagay na nakamamatay, nagsasanhi ng masamang amoy, nabubulok, bad bacteria po yan. Mas marami po ang good sa bad. Okay? So, painumin lang ho natin para maiwasan ho yung mga ganong sakit-sakit. Okay? So, eto kombinasyon na naman sila. Sabi ko nga kanina, nagsisimula ako, ito'y pan-disinfectant. I-spray mo sa buong paligid, pwede mo ipaligo. Mainom ng alaga mo, okay lang, walang problema. No? So, ayun po. No? Hindi lang po siya pwede sa buntis, pero sa nagbubuntis, yung pwede pa. Pero pagka talagang, halimbawa, isang buwan na lang, manganganak na, stop muna natin. No? Pag nakapanganak, painom uli natin. Pati biik, naiinom, magiging healthy, hindi sakitin, hindi sipunin. No? Sa mga nangingitlog na manok, mas maganda. Kung umiitlog lang siya ng ilang piraso, ay dadami ang magiging itlog niyan. At ang sisigla ng mga sisiw niyan. Bakit? Nagsisimula kasi ang ganda ng isang baby or ng isang sisiw sa magulang din. So pagka healthy ang parents, ay healthy lalabas ang inyong sisiw. Kaya nga dyan sa mga manok panabong na yan, kinukondisyon muna yung mga materyales na ginagamit. No? Talagang paliliguan, pupurdahin mo, paiinumin mo ng vitamina, no? So, bago mo sila isalang. Para pag lumabas yung itlog, healthy. So, dito, hindi mo na kailangan ng mga injection, saka mga vitamina. Ito na lang. Ulitin ko lang po, ito po ay prevention. Pag may sakit na, kailangan pa rin natin ng antibiotiko. Prevention lang po ito. Para hindi lang po sila nagkasakit. Ngayon, kung may sakit na, pwede rin sila magtulungan ng synthetic na gamot mo at ng ito. Ika nga, pag nagtatai ka, anong iniinom natin? Electrolytes. Pwede po ito sa mga hayop na may karamdaman para mabilis ang recovery. Okay? Idagdag ko na rin po ito at medyo init na si Sir George. Okay? Mabilis lang ho ito. Ito naman sa lahat ng lumalangoy sa fresh water at saka brackish water. Ibig sabihin brackish water, pinaghalong alat at tabang. Okay? So,
ito lang po, Aqualife. Pwede po ito sa bangus, tilapia, hito, dalag, no? Malaga, alimango, sugpo, lahat ho ng nabubuhay sa tabang, pwede ho siya. At pinaghalong alat at tabang. Huwag lang ho sa dagat, kasi patay ho ang bakterya sa dagat. No? Ayun, so kung ano ang trabaho nito, yun din ang trabaho nito. Ngayon, kung may fish pan ho kayo, kailangan nyo pa rin ito. Magdidisinfect kayo eh. So, isasabugan nyo ng mga ipot-ipot o mga apog-apog, ito na isabi nyo. Kasi kung ano ang problema ng bukid ninyo, yun din ang problema ng fish pan. Bakit? Yung ginagamit po kasi nila, chemical din. No? So, gamitan natin ng mga biological inputs. So, ito po yun. Ngayon, tapos na po ako sa ating 5 produkto. Ayan mga kabukid, katatapos lang po ng ating product presentation, kwentuhan na lang po ng mga farmers ito. Usapang halaman at kabukiran. Oh. Pakita kay Piro. Ayan sir. Shoutout sa mga kapwa ko nagpapakwan dyan. Eri na kamo. Lahat ang solusyon. Ayun, Maxigro, kamo eh. Maxi Grow. Kamo. Eri, pakita mo. Eh sir, alabang ano nito, yung sample.